Ayan, isang magandang buhay mga ka-farmer. Update tayo. Ito na mamimigay. Ito na. Visit na bata. Nanonood po kami ng pinapanood namin si Tandol Fishing. Yung sa Palawan na sabi ko, bebe, itong pangarap ko. Yung nasa bayba, nasa cliff, namimingwit. Yun ang isa sa mga pangarap ko po mga ka-farmer. At syempre pangarap ko din yung mamangka tapos may mingwit. So kaya lang si Bebe kasi gusto ko sana sumama kay Ray. Sabi ko, Ray, laot tayo. Kasi dati pa po kahit hindi ako nagba-vlog, talagang hilig ko na yan. Actually pinagawa akong si Ray ng bangka may nangangain ng pinagawa ko po si Ray ng bangka. Sabi ko para tingnan ito. Hoy. Tingnan nyo mga ka-farmer yan. Yan yung anak ko. Number 1 sa kalikutan. Tapos sasabihin mo, baba papa. Diyan ka lang, huwag kang aki. Gusto mo mahulog yan, malulunod ka, sige. Kakainin ka ng fish. So ayun, namimiss ko po yung yung mga putipot days namin na namimingwit sa dagat. So ayun, gusto kong ulit maranasan. Alam niyo na, pinapanood ko nga si Lita Garong Ebweng mga farmer, namimingwit sila. Ang gaganda, triple tail wrasse ang mga nahuhuli nila, ganito kalalaki. Lapu-lapo, yung long nose, yung emerald fish mga farmer yan, bitilya, dami nila nahuhuli. Sabi ko, ang galing pala doon sa may Magalawa, doon lang. Tapos malapit sila sa San Salvador. Sabi ni Bebe, ang dami daw binibenta ang lupa sa San Salvador. Kaya lang isla yun, yung tinatawag nilang pulo. Marami daw po. Ngayon, susubukan po nating i-underwater kasi wala namang pagkain. Maghahagis tayo dyan. And then ilubog ko po yung GoPro para makita ninyo ng malapitan. At makita na rin natin yung ayungin. Tapos, ito, bago po ko pala ilubog, tumawag po sa akin yung isa sa mga naghatid dito nung second batch. Sabi ko, brother, galing sila sa Bai, Laguna. Ngayon, sabi ko, ano ang kahibahan nung galing sa inyo tsaka yung galing sa Laguna Lake? Sabi niya, sir, yung galing sa amin, ayungin yun, pero cultured na yun, sabi niya. Kaya, visit na to. Hindi na talaga pwede, pakawalan to. So, cultured na yun, sabi niya. Ikaw, huwag kang masyado, dito ka lang kay Papa. Cultured na, sanay sa fish pan dyan, sabi niya. Kaya sabi ko, kasi pansin ko yung itong panchoy-choy na ito, yung yung sa amin, sir, sabi niya, sabagay hindi siya nagsisinungaling kasi unang araw kumain na ng feeds yung galing po sa kanila. Sa tingin ko yung galing sa kanila ang mas maraming nakasurvive na nanghinginain po dito ngayon. Yun yung sisilipin natin. Kasi sabi niya, yung sa Laguna Lake po, sa Rizal, karamihan nun, wild na hinuli, mahihirapan talaga mag-adjust. Pero yung ayungin namin, ewan ko, alam kung anong ibang breed hindi ko natanong Kasi ayungin na dinala ko, medyo dark nga siya, di ba? Napansin nyo? Medyo itim po siya sige. Paano ka bababa ngayon? Sige nga, subukan mga bumaba. Papayab, tingnan nyo itong apo nyo. Grabing batang ito. Terrible 2. Kakatungo pa lang, terrible ka na. So ayun po, medyo may itim ng kaunti. At sabi ko kasi tol, pinag-aaralan ko pa kasi inaalok niya uli ako. Sabi ko, pinag-aaralan ko pa kasi yung karakteristika ko parang may paunti-unti na mamatay, pero karamihan yung silver. Ang sabi niya, ganun talaga sir, kasi mahihirapan makasurvive yung yung wild nga. So ganun ba ako? Kasi sabi niya, yung dinala ko sa inyo, yan yung mga inaalagaan sa fish pan din ng mga Taiwanese. Diba? So malaman natin yan, pag-aralan muna natin
Ayoko namang madaliin ang lahat ang mga bagay-bagay. Pero tinabak yung number niya kasi mismong siya, hindi na po yung ahente mismo ang lumapit kasi. Sabi niya, sir, yung makulit kasi kako eh. Sabi niya, hindi nag-aahente kasi namin yun, sabi niya. Sabi ko, ayoko kasi masyadong pushy. Alam mo yun, gusto nating makabenta pero yung para bang nag-inquire pa lang ako, sir, down na po kayo, nandito na ako sa tindahan. Alam mo yun, yung mga tipong gano'n. Teka lang, medyo ng konti. So, ayun po, ngayon, malay natin, di ba, mas tingnan muna natin. Let's wait for siguro a month pa o 2 months. Tingnan muna natin yung laki po ng ayungin. Syempre, expected naman, mabagal po yan eh. Mabagal po yung paglaki niyan. Hindi naman po yan kagaya ng red tilapia. Ito daw po Thailand po itong breed na to. Kaya sabi niya ay mabilis po talaga. Sabi ko, to napakabilis lumaki. Oo, sabi niya, sir, Thailand yung mga yan. Kaya nga sabi niya, lumalaki daw po ito ng kiluhan. Ibig sabihin, isang piraso, 1 kilo sa loob ng mga 6 to 7 months. So, subukan natin pag ganunin. Magkakaalaman, di ba? Pakainin natin mga ka-farmer. So, ayun. At i-offer natin dito na sweet and sour red tilapia. Malay mo, mag-click. Diba? So, hindi siya common. Kasi gusto ko pong ilatag dito na yung kagaya yung lechon namin, hindi ko naman po sinasabing kami lang pong may ganyan, pero yung sa amin medyo unique po dahil syempre unang-una nandito tayo sa Pampanga, yan po ay Cebu style. Pangalawa, yan po ay piling-pili yung mga baboy, kaya medyo sabihin mo nang angat tayo dahil nagamit ko din naman yung experience ko sa pagbababoy po. Nahanap po natin yung tamang, natutunan ko din yung pumili na talagang yung maganda pong baboy ang mailatag ko po sa inyo. So ayun, tsaka yung pagkaluto niyan talagang medyo, sabi ko, lutuin ng maigi para mas malambot yung meat. Although medyo mahirap bawiin, kaya medyo mahal po ng kaunti compare po sa iba. Bagay, 1-2 din naman po sa iba eh, mga kainan dyan sa katabing bayan natin. Pero yun nga, pinaluluto po natin ng mas maigi yan para yung experience ninyo mas masarap. Ano pang ginagawa na nananahimik. Ayan, nagkukwentuhan lang tayo dito. So ayan, may lulubog ko po mga ka-farmer at titingnan natin kung gaano na po sila kalaki at meron tayong makitang ayungin din. Nasaan kaya yung goma kong pantali? Ito. Ayan. So ilulubog natin yan.
nakakainis. Ang hirap po videohan. Pag nakalubog ang camera, natatakot sila kasi may nagbiblink na maliit na pulang ilaw dito sa harap ng GoPro, kaya siguro nasisilaw sila, hindi po sila lumalapit. Pero ayan na, pag inangat mo, ayan na, kakainin na. Yung ayungin ang hindi ko po maipakita sa inyo, pero nakikita ko. Tingnan natin tong red tilapia. Lumalaki daw to ng 1 kilo eh. Ay, hindi na, pakitabi na. Tabi. Naglilinis sila. Tingnan nyo, sarap panoorin. Ayan, singit lang natin. May order pala tayong lechon ngayon, nakalimutan ko na. So ayan, saan po dadalhin yung lechon? Ayan, graduation na ng kapatid po. Ayun, saan po dadalhin? Mexico po. Mexico, Pampanga. O batiin nyo na yung mga kailangan batiin. Teka, sino pala yung nagpabili nito? Nasa ibang bansa ba? Hindi po, dito lang. Dito din Lolo lang. ko po. Ayun. Regalo po, surprise daw po. Wow. Ayan, batiin nyo si Lolo. Hello po. Kay Kim. Apo, kay ano po muna, doon sa kapatid ko po. Cum laude. Congrats Wow. po and yan po. Tapos po meron po kayong fan na fan po sila ng vlog nyo. Yung mother po. Ay, sino po? Anong Raquel Tambo po tsaka Manuel Tambo. Ayun, ka-farmer Raquel and Manuel. Ayan, marami pong salamat sa inyo. Thank you po, thank you. Tambo family. Ayan. And sana makita namin kayo minsan dito sa aming kainan. Ayan. Thank you, thank you. Enjoy. Nahihiya pa oh. Thank you. Okay na, sabi niyo. Thank you Thank you. Ayan po. Marami pong salamat, Manuel and Raquel Tambo ng Mexico. Thank you so much po sa inyong pag-order ng aming lechon, syempre. Enjoy. At congratulations din po sa cum laude. Nandito si Kuya Mitz kanina. Binisita niya na yung lalagyan ng pawid. So sabi ko, ako na bahala sa araw niya. Mabilis lang naman yan titirahin. So ayun po ang ating mga red tilapia. Sarap panoorin. Grabe, lalaki na. Bilis. Ngayon, bibigyan natin ito ng matinding pakain. Titignan natin kung ilang buwan bago natin maabot yung 1 kilo. Pero mukhang hindi tayo aabotin ng 8 buwan dito. Dahil tingnan nyo naman mga farmer. Thailand daw ang breed nito. Nakausap ko mismo yung talagang nagsusupply. Kaya sabi niya, sir, talagang mabilis yan, parang iniihipan yan. Totoo nga naman, farmer, totoo, mabilis yan, sabi niya. So tuloy-tuloy lang po ang pakain natin. Damay na rin yung ayungin, syempre. Ayun dami ding ayungin. Kanina nasisikatan ng araw, kikita mo sila, parang ipo-ipo, umiikot na gano'n, ang bibilis. So, ayun, try natin na pagka tayo po ay kukuha uli ng ayungin sa kanya naman. Kasi napagbigyan natin ng 2 beses din si brother sa Laguna, Fingerlings, Laguna Lake. Ayan, so subukan uli natin yung kanyang mas malalaking ayungin na sabi niya cultured naman daw po yun ng mga Taiwanese. Malay natin mas mabilis pong lumaki yun, kasi ang inaalala natin dahil wild, di ba? Medyo nahihirapan dito, pero yun daw talagang pang fish pond. Ayan, magkakaalaman. Naghagis lang ako ng kalahating bowl
Pero ang bilis pong lumaki talaga. 3 weeks ngayong araw. So dumating na parang ting-ting lang yan. Nakita nyo naman po kung gaano kali. Siguro singlapad niya ng bunga na ay dahon ng ipil-ipil. Ganun lang po kaliliit. Oo, ngayon tingnan nyo naman kung gaano nakalaki. Kitang kita nyo na ganyan nakahaba. Ayan. So ayun, ako pala ay magpapalit pa ng tubig ng ating arowana. Ayan. Grabe oh. Ayan ay, ayungin yan mga farmer. Nakikita nyo oh. Parang ayungin yun. Yung mga kidlat na yan, ayungin yan. Ayungin yan, malalakas na din eh. Ang bilis, grabe. Tutokso tuloy ako maglagay ng pamingwit. Ayun nakikita sila. Kaya lang kayo dito kita po. Parang mga anino lang na parang mga kidlat lang. Ayan. Nakakatuwa. 3 weeks update. Sana naman matutong kumain ng duckweed. At ayun. Siyempre feeds pa rin dahil yun naman magbibigay sa kanila ng para mabilis pong lumaki. Pero yung duckweed, titirahin din nila yan. Grabe tingnan nyo. Kita nyo yan? Pag tinulak po ng hangin, may space pa naman. Malaki pa. Pero pagka ganyan nakakalat siya, medyo na. Pero pag inano po ng hangin, kaya siyang itulak. Medyo malaki pa naman po yung space. Kaya ayun, yun nga lang 3,000 lang po itong ating red tilapia. Kaya hindi ko alam kung tatalunin yung pagbilis ng dami ng duckweed or tatalunin ng tilapia. Kasi normally yung aming nilalagay is 25,000. Pagka natuto na po, ang bilis maubos. Pero hindi ko alam tong 3,000 lang, baka mamaya yung alam mo yung kumbaga sa patubuan kahit yung tubo hindi nila kayang ubusin, kakapal pa rin siya So titingnan natin. Pero habang lumalaki, lalakas din pong kumain yan. Ngayon medyo ginigigil na nila Paghapon maririnig nyo na po yung parang mga para siyang paano ko explain yung tunog niya. Alam mo yung parang patak ng ulan. Ganun. Na mahina. Ganun po yung maririnig ninyo. Ayan o. So ayan, dito naman tayo mga ka-farmer. Good news. Dahil si Bebe may nakita na daw na ulang ng isang araw. Basking mga farmer, nagbibilat sa sunbathing siya. So ayun, sabi ko buhay, naman patay, sabi niya pa naman. Oo nga naman, talaga naman itong aking asawa So magandang balita, ibig sabihin po may buhay. Tapos may mga wild nga pong hipo na hindi naman lumalaki doon kay tropa. Kaya lang sabi ko maglalagay pa ba tayo? Huwag na siguro. Basta yun, ayungin ay titingnan po natin kung 'di ba makakapaglagay po tayo kasi makakapaglagay pa kasi yun nga tumawag sa akin, sabi niya nga yun yung ayungin nila talagang pang din pang fish pond talaga. So yun din naman, bago niya po sabihin, yun din ang observations ko kasi pag pumunta kayo doon meron pa rin pong mga namamatay pa ilan-ilan. Sabi ko ba patay na naman to, parang 'di ba? So sabi ko ina-analyze ko yung pangalawang dating second batch. After ilang oras naghagis ako, kumain na
yung wild mahina sa oxygen. Pag naandoon siguro biglang namamatay unti-unti, pero ito matibay yung pangalawa. So tingnan natin po muna. Ayoko din namang magpadalos-dalos kasi pera pa din naman papakawalan natin, pero kakain na si Papa yan, malakasan na. So ayan, ano, sana po ay may makasurvive. Pero grabe na yung kangkong natin. Grabe. Halaman pa rin si Bebe vegetable diet kata Papa yan ayan. Grabe na palang kapal ng kangkong ngayon ko lang natitigan pero alam nyo, pag lumaki na yung mga tilapia, ano din yan, kung hindi tayo magpapakain. Kaya lang po ito, dahil sa excitement na nararamdaman ko po ngayon, gusto kong ituloy yung pakain. Kasi sana ang balak ko dito ay naka wild lang talaga, pero dahil sa nakikita kong progress, sabi ko gastusan ko na lang. Total pag-aaralan namin yung sweet and sour red tilapia dyan sa ating kainan sa menu. Pwede natin yan, o kaya sinigang sa mesu na red tilapia, diba? Gagawin natin. Maraming kamatis yung niluluto ko, tapos fresh mustasa na galing po dito, freshly harvest. So wow, diba? Ay sarap. Masarap talaga yung freshly harvested na mustasa mga farmer. Iba po, parang Indian manggong bagong pitas. Ay nako. So ayan, ayun na, tingnan nyo yung may naririnig na akong yung crunch nung duckweed. Kumakain na sila konti-unti. Pagka bagay konti lang po kasi sila pag marami po yung tilapia, rinig na rinig ninyo parang pumapatak na tubig yung umuulan ba. So ayun, itong ginagawa ni Nel, gumagawa si Nel ng patungan po ng mga tubig namin. Ayan, tapos ito yung ating bukas daw yan bubungan ni Kuya Mit. So iba-vlog natin yan mga farmer. At yung ating mobile kitchen, yan po tayo magluluto pagka may cooking show tayo na magluluto tayo ng mga nabili nating pagkain, mga isda, karamihan. Hindi naman po isda, magkakarne din tayo syempre. So ayun, maraming pong salamat. At maraming salamat sa umorder po ng lechon kanina. Ayan, thank you. Sana nag-enjoy po kayo. Tapos ayun, maraming salamat sa mga pumunta po kahapon. Grabe, ano na naman po tayo, blockbuster tayo nung Sunday. Kita nyo naman po yung parking. Actually hindi pa ako gusto ko sana sumingit galing dito, bibideo ko yung mga sasakyan. Ang dami, nakakatuwa naman. So kami po ay lubos na nagpapasalamat syempre sa suporta po ninyo. Kung ano man ang pagkukulang, especially sa service, ginagawan po namin ng paraan. At medyo medyo nagdadagdag na po kami ng tao. Kaya lang talagang alam mo yung pagka sabay-sabay, lalo na po pag isang grupo lang natitenga po kami, kasi malaki po talaga, marami ang order. So ayun, salamat po ng marami. Basta importante may lechon So yung lugar naman po, inuunti-unti namin yan. May mga plano na naman tayo, kami pala. So at inuunti-unti po namin yan para sa po natin na ikagaganda ng lugar. Tapos
Tapos tapusin lang po muna natin yung mga kailangan tapusin at darating na po tayo doon. Makapag ano tayo. Bala kong gumawa ng isang model muna na sine-explain ko na rin kay Bebe yung gusto kong design doon sa malay natin makagawa tayo na isa lang muna. Subukan natin kung magiging maganda ang feedback, edi i-push natin na makagawa pa po ng yung 4 na lamesang yan. Mapagawa natin ang ganon, may bubong na basta nipa, and then with a twist, parang para relax po kayo. So at least meron ng pag-aagawan, hindi lang yung Rosel at Hansel. Yung small kubo nga hindi na pinapansin. Ganda po kasi. So ayan, maraming salamat at magandang buhay.